Alam nyo, talagang dapat ireklamo na to sa husgado. Pinag-uusapan na. Well, again, agree ako dyan. Actually, wag na nga pag-usapan yan, ireklamo nyo na eh. Hindi talaga papatinag yan. Papatinag lang yung mga yan pagka nareklamo mo na. Pero kita nyo, dire-diretso. Sinabihan na nga ng presidente yan si Tamba eh. Tuloy-tuloy pa rin, medyo may kapalmoks din yan. Sampahan nyo na ng kaso. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, walang batas na basehan ng COMELEC para tanggapin at bilangin ang mga lagda. Hindi rin umano pwedeng gamitin ng COMELEC ang Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act. Anong law ang nagsasabi na bilangin na namin ito? Resolution ninyo. Bakit ba kami nag-issue ng resolution pursuant to Law 6735 na invalidated by the Supreme Court to support a people's initiative? Yan. Yung RA 6735, meron na desisyon na pinawalang bisa ng korte. So, dismiss po, parang gano'n. Tatandaan natin, kasi ipinasa sa COMELEC yan. Bakit nyo binabasa? Bakit nyo pa binibilang? Etong COMELEC, hindi ko rin maintindihan. Naniniwala ba kayo sa COMELEC na? Kasi parang laban bawi eh. Sinabi nila nung isang araw, wag na daw ituloy yung People's Initiative kasi busy na sila for 2025 election. Ganun ang drama. So wag na ituloy yan, ituloy na lang sa 2026. Yan po ang sabi ng COMELEC. Pero binibilang naman, di ba? Parang etong administrasyon na ito, sa totoo lang, gulong-gulo kami sa stand nyo. Nahihilo kami sa stand ninyo. Sasabihin nyo, wag ituloy ang tsa-tsa, sasabihin ng COMELEC, pero binibilang yung pirma. Sasabihin, walang pwedeng gumalaw na ibang bansa, pero pinapapasok ang ICC. Andito na ang ICC. Ano ba kayo talaga? Nahihilo kami. Hindi ba yung pagka may diniinan, eto na to, eto. Parang sinasabi, let your yes be yes and your no be no. May tuldok, may kamay, may pananindigan, may tayo. Pabakla yung ano nyo eh. Hindi ko maintindihan. Ano ka ba? Lalaki, babae, aso, agila. Gulong-gulol na kami. Yan po yung pinapaliwanag ni Senator Pimentel. The COMELEC election officers can read the mind of the people bringing the paper. Kasi una sa lahat, pagtanungin mo sila, sino ba, sir, ang nagbigay sa inyo ng papeles? Ang sagot nila, hindi namin kilala. So hindi na namin kinausap yun, pero alam namin anong gagawin. Ba't alam anong gagawin? Kita mo itong COMELEC? Pag tinanong daw, sino nagdala niyan? Hindi namin alam. Pag sinabi, wag nyo nang ituloy, ayaw ng COMELEC ituloy. Pero binilang nyo. Ano yun, COMELEC? Niloloko nyo ba kami? Paki-explain. Ako naniniwala ako sa sinasabi ni Attorney Pimentel, Senator Pimentel. Pwede ba diinan nyo na, andyan ba ICC? Wala. Papasok ba? Wala. Papagalaw nyo ba si Duterte? Wala. Itutuloy nyo ba yan, tsa-tsa, o hindi? Ninihilo nyo mga taong bayan, mga animal kayo. Ang ganda, ulitin ko to sinabi ni kailangan ulit-ulitin to. Pakinggan nyo sinabi ni Senator Pimentel. Kasi una sa lahat, pagtanungin mo sila, sino ba, sir, ang nagbigay sa inyo ng papeles? Ang sagot nila, hindi namin kilala. So hindi na namin kinausap yun, pero alam namin anong gagawin. Ba't alam anong gagawin? Batay rin sa mga natatanggap nilang ulat, si House Di ba loko rin? Anong tingin? Ito lang. Tingin nyo ba tanga kami? Itong COMELEC ko. Hindi nila alam sino nag-submit, tapos alam nila gagawin. Ginagawa nyo kaming tanga. Speaker Martin Romualdez umano ang lumalabas na nasa likod ng Ginagawa mo kaming tanga eh. pagsulong sa People's Initiative. Kaya panawagan niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kausapin na ang kanyang pinsan. Ang feedback na nakukuha namin very uniform and very consistent. Sino ang kumikilos na supervisor sa baba? Congressman, member of the House of Representatives. Sila nagmo-monitor. Sino? It may be a small group of people or it could also be just one person. And who is that leader of that house? He goes by the title Speaker of the House of Representatives. Mali! My good friend, my classmate, Speaker Martin Romualdez. Hindi, mali ka dyan. Dyan ako hindi papayag sa'yo. Si Tambaloslos. Eto, di ba? Ang natatanggap nilang report, pare-parehas sila. Yun ang sinasabi ni Senator Pimentel. Anong report yun? Patungkol sa PI. Anong report? Na ang gumagalaw, kamera. Kamera ang gulo-gulo nyo. Ba't hindi nyo imbestigahan yung mga smuggler? Sabi nyo imbestigahan nyo sa, bakit dyan kayo nakafocus? Hindi ako nagsabi niya na kayo or small group, siguro mga maliit, mga ilang-ilang congressmen. At sa pangunguna ni Tamba, my good friend, sabi niya. My friend, sabi sa UAE. my friend, my good friend, Tamba. Wala ka ng lusot eh. Tapos pagdating sa media, Romualdez, itatanggi mo.
Eh di anong tingin sa inyo ng taong bayan niya? Napaka-ipokrito ninyo. Eh kaliwat kanan na yung ebidensya, relax ka lang. Sasabihin, asa na, relax, ilalabas siya ni Alvarez, ilalabas siya ni Aimee. Isasampa pa nga sa korte pag pinagpilitan nyo yan. Ilabas mo yan, Aimee, pag pumasok din ng ICC. Kahit ako kontra sa'yo, sasaludo ako sa'yo, Aimee. Kahit hindi ko gusto yung apelyido mo. Basta protektahan mo si Tatay Digong. President, 4.5 years na lang ba ang term niya? 4.5 years. Gusto ko naman namin kayo mag-succeed. Ang ganda na, may formula na for his success. Guguluhin mo ba? Ito, may laman yan, ha? Ito, tama siya eh. Ilang taon ka na lang magsisilbi, Marcos? Unawain natin si Marcos at unawain din natin yung sinabi ni Senator Pimentel. May punto po si Senator Pimentel eh. Kung medyo may kapalpakan, bamawi ka na. You still have 4.5 years. Bakit mo pa guguluhin? Una, panindigan mo ito. You will go down in history na magandang nakabawi. You started slow and you can still finish fast, Marcos. Una, tanggalin mo si Romualdez bilang speaker. Magbabago ang tingin ng taong bayan sa iyo. Pangalawa, ayuan mo yan. Tama na yung PI na yan. Pangatlo, tindigan mo yung sinabi mo na hindi papapasukin ng ICC. Mamahalin ka pa ng ibang DDS. It's about time na bawiin ninyo ang record na masama ng mga Marcos. Kasi pag hindi ka po bumawi, President Marcos, it's either mapabuti mo ang pangalan ng Marcos or lalo mo pang mapasama. At sa ngayon, hindi maganda ang nangyayari. But you still have time. You just have to make strong decision. You just have to have a strong political will. You still have time. Pakitanggal po si Tambaluslos. Tama, shoot sa banga yung sinabi ni Senator Pimentel. Ihiwalay mo sarili mo kay Tamba. Iba ambisyon ng taong yan. Hindi mo kailangan ng maraming power, hindi mo kailangan ng maraming pera. Panindigan mo lang yan. Itong sinabi ni Senator, tanggalin nyo na yung lecheng PI na yan. Kasi mahihirapan po tayo pag nagkaroon ng tsa-tsa ha. Pag tayo napalitan sa parliamentary, mahihirapan. Hindi na natin mapapababa si Tambaluslos. For what? For a procedural amendment to the Constitution na ikiklaim ninyo galing sa taong bayan? We stop this foolishness. Ngayong araw sana ang Legislative Executive Pasok to sinabi ni Pimentel, we stop this foolishness. Huwag tayo maglokohan. Let's go straight to the point. Mga lalaki tayo eh. Alam mo yung pagkaganyan? Alam mo kaya gusto ko nakikipag-usap sa mga professional people. Wala masyadong dakdak. Pag may tinanong ka, sasabihin lang yan yes or no. No explanation. Pero yung yes na yun, maaasahan mo. Dapat ganun lang. Let's talk like professional people here. Huwag yung paligoy-ligoy. Huwag yung pabaklang sagot. Diretsa. Development Advisory Council o DEDAC pero hindi na ito natuloy. Dito pinag-uusapan ng mga mambabata Sabi dito ni Samnul, Romualdez din na sumira kay Makoy dati, wag na siya paulit. Kaya nga let's learn from experience. Dapat magising si Marcos dito. Madadamay siya talaga rito. kasama ang Pangulo at iba pang opisyal mula sa Executive Department ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Meron tayong mamaya, sasagutin kita. Sabi niya, ikaw lang coach, madaming dakdak. Syempre, vlogger ako. Anong gagawin ko rito? Magtitigan tayo, nakaganyan lang ako. Natural, dadakdak ang vlogger. Nakita ka na ng vlogger na nakatitig lang. Tanga rin to si Sarah Schroyer. Tapos bayad daw ako. Sige na, bayad na ako. Yun kay Senator Amy Marcos, magkahiwalay na pinulong ng Pangulo ang mga senador at kongresista. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, nagkaroon na lamang Tingnan nyo to ha. Nagkaroon daw ng executive session. Mabibis ko to. ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, magkahiwalay na pinulong ng Pangulo ang mga senador at kongresista. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, nagkaroon na lamang sila ng executive session kasama si Pangulong Marcos Jr. Kaya hindi na maaaring isapubliko ang mga napag-usapan sa pulong. Ayan na sinabi, okay? Nagkaroon ng executive session si Marcos with the senators. Okay? So, syempre, pag alam naman natin, closed door meeting yan. Pagka executive session, hindi mo pwedeng ilabas yan. Naunawaan namin kayo. So, hindi nyo na kailangan maglabas ng statement kung ano yung tayo nyo sa PI or dyan sa TI, yung Tamba Initiative. Kasi, kahit naman maglabas kayo ng statement, nagugulo lang din kami. Sa totoo lang, ang statement nyo lagi is conflicting. So, sige, kahit hindi na kayo maglabas ng statement kung anong tayo nyo dyan, dahil nga executive session, ang babasahin na lang namin yung galaw ninyo. At sana, ang request namin, pag tatayo, tayuan nyo. Naiintindihan?
Hindi pwedeng tatayuan nyo ang isang bagay ng malambot. Nakita na kayo ng tumayo ng hindi tayong-tayo? Malambot, di ba? Hindi mo malaman malambot ba matigas. Hindi uubra yun, mga brad. So, kung tatayuan nyo ba yung against kayo sa PI, hindi na namin kailangan malaman kung ano na pag-usapan nyo. Basta maliwanag sa aming mata, hihintuan nyo ba yan? Tatayuan nyo ba yung PI na yan? O tutuluyan nyo? Nang magkaalaman po. Ayaw namin ng mga pabaklang statement, ayaw namin yung mga pabaklang tayo. Alanganin para magkaalaman na tayo. Buti kasi alam mo, minsan meron akong hindi gusto sa Senado. Kinokontra lang nila yung pagbilang ng botohan na magkasama ng House at Senate. Ganun po yung ibang, yun ang gusto, like Subiri. Hindi po yun issue para sa akin. Ang issue dito, yung tayo nila Pimentel. Huwag nang ituloy. Yung tsa-tsa na yan. Bakit paguguluhin? Hindi yung, parang binigyan nyo lang, yung tayo ni Subiri na alanganin din na binigyan nyo lang, tutuloy nyo pa rin yung tsa-tsa. Basta may check and balance. Hindi. Hindi po kami naniniwala. Pasensya na po dyan sa check and balance na ginasabi. Magkakaalyado rin kayo eh. Ang lakas ngayon ni Tamba. It's obvious. Bakit nga tayo nagkakaproblema eh? Isipin ninyo ha. Ngayon lang tayo nagkakaproblema na ang Kamara ay naghahari-harian. Isipin mo, binubuli ang Senado. Kailan nangyari yan? Isipin mo, binubuli ang Vice President. Isipin mo, binubuli ang President. Yan ang topic natin, yan ang issue ng bansa natin ngayon. Gaano ka-powerful ngayon si Tamba? Nakita nyo ba? Now, gusto nyo matuloy ang tsa-tsa sa ilalim nila? Or kahit pa sa ilalim ng Senado at ng Congress? Hindi na rin. Halatang halata yan. Magic ang mangyayari dyan. Mekos sa Tagalog. Wala pong patutunguhan yan. Iguguluhin lang nila yan eh. Tapos iba na issue. Tapos mamulat-mulat mo pagising mo. May balita na parliamentary na ang Pilipinas. Tapos tayo. Mario Mere, Sir Oli, ang si Subiri, tuta rin ng administrasyon. Baka tuta ni ano. Ay, saka nakakita ng susunod-sunod ang ano? Susunod-sunod ang... nangyari na ba yun? Sunod-sunuran ng Senate President sa Speaker of the House? Monica, isasagawa na nga sa susunod na linggo o sa January 30 yung investigasyon kaugnay doon sa napabalita nga na umano'y bayaran kapalit nitong pirma para sa People's Initiative. At pangungunahan yan, Monica, ni Senator Amy Marcos bilang... Ano magandang balita? Amy. Eto. Lantaran to sinasabi ko sa inyo. Ako, ayoko si Amy. At least clear tayo dito. Pero sinisimula na yung investigasyon at magkakaroon ng investigasyon at pangungunahan ni Amy. Pag pinatawag ni Amy yan si Tamba at inimbestigahan sa Senate, then, hindi ko sinasabing maniniwala ako, but I will start believing Amy. Kasi yung ginagawa ni Amy, puro sat-sat, di ba? Pero, pag talagang mapapahiya na at talagang ilalabas niya at papatawag niya sa Senado or kung maipapakulong pa nga niya yan si Romualdez, then, totoo na yan. Hindi na yan sat-sat. Naiintindihan? Hindi ko sinasabing, baka sabihin nyo, ay maka-Amy ka, hindi po. Pero kung makakatulong si Amy para matanggal at mapababayan si Tamba, saludo ko sa iyo, Amy. Kaliwat kanan. Diba? Basta may gawa. Hindi ganito. So we are waiting, Amy Marcos. Hindi ganito. You walk the talk.